ang sinasabi po dito, bumaba sa 34% ang trust rating ng Pangulo habang si VP Sara Duterte po nananatili po sa 57% ang trust rating. Ano po pinakamahalagang mensahe nitong latest survey po ng SWS na kinomisyon po ng Stratbase? Kami kasi, Chacha, sa StatBase, we've been tracking trust rating ng mga namumuno sa ating bansa for the past 2 decades already. Kasi kung walang pagtitiwala, ang sambayanan, mahirap makitang nagpe-perform ang ating mga taga-gobyerno. Ang nagpapakita nito ay hindi maganda ang pagtingin ng ating mga kababayan, lalo-lalo na 45% ang mababa ang pagtitiwala sa Pangulo. At ito ay, feeling ko, ang roots nito ay yung talagang kahirapan ng buhay ngayon. Mataas ang presyo ng bilihin, ang trabaho ay kulang para sa iba, ang kita or income ay hindi naman tumataas din. Of course, karamihan dito ay hindi dahil kasalanan ng Pangulo, dahil there are external factors, but sa taong bayan, wala silang dapat pagtingnan na ikaw ba ang aming Pangulo ang nagsisilbi para harapin tong mga problema namin, no? That's one, no? Kaya siguro bumababa ang pagtingin dito, no? Kasi last year, exactly this period last year, right after the 2025 election, naka-recover ang ating Pangulo. It went down during the election period, but it went up to 48%. Nakita kong issue lamang doon ay napababa niya yung presyo ng bilihin ng lalo-lalo na sa bigas at sa pagkain. Baka sana, sabi ko nga, is maging wake-up call ito para harapin yung key economic concern ng taong bayan, no? Which is that issue sa kanila yan. And on one hand, alam naman natin yung namamayani pa rin yung issue ng korupsyon na inumpisahan ng Pangulo nung nilabas niya nung Hulyo last year, yung issue ng flood control. Nais ng ating mga kababayan din na may panagutin yung dapat mga nagkasala issue sa flood control. Oo. Professor, 1,200 yung respondents dito po sa survey na ito. Ano po ba ito? Across the Philippines po yung ginawa na survey? This is across the Philippines, across demographics. That means kung gaano kadami tayong kababaihan, kalalakihan, hinatian, ganun din yung across the Philippines. That means ang karamihan ng respondents ay yung sa pinakamadaming lugar, which is Luzon, kasama dyan ng NCR, pangalawa, Mindanao, Visayas, no? At hinati-hati yan sa iba't ibang mga lugar. Tapos face-to-face, that means talaga in-interview, in-robe yung ating mga respondents, ating mga kababayan, no? Para makita talaga yung pagtingin nila ukol sa issue ng pagtitiwala sa Pangulo at sa Vice Presidente. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.